Kami po ay nag-aaral sa St. Paul College at nag-aaral po kami ng agriculture exam. At nandito po kami ngayon at para po magkanta po ng interview po sa agriculture. Kami po ay may kunting katanungan na about sa kung paano po yung mga sa ginagawa. So, yung tanong ko po, sir, ano po ang mga programa niyo para sa mga farmers? Sa agriculture office, ang number 1 na programa dyan, yung pagbibigay ng mga material inputs sa mga farmers, farming inputs para matulungan sila na bumaba yung kanilang gastos sa bukid. Bumaba yung gastos nila, mas magiging malaki yung profit nila. Meron kasi yung implement na banner program sa DA, so yun yung inaatap ng mga LGU, Agriculture Office, sa pagtulong sa mga farmers. Pero karamihan doon, mga farming inputs yung binibigay sa seeds and fertilizers and other planting materials, and then mga trainings. Pero about naman sa agriculture, yung primary base natin, then nakakaano sa mga farmers natin yun. Paano programa po yung or action yung ginagawa niyo para in case na may mga hirang palay? Ayun. Una dyan, yung awareness ng mga farmers na merong nangyayaring pagbabago ng klima. And then papasok yung mga technologies, mga smart farming technologies na makakatulong para mabawasan yung epekto sa climate change. And then another doon, yung pag-apply nila ng crop insurance. Tsaka crop and livestock insurance na libre naman na binibigay na Department of Agriculture. So, dito sa LGU, so wala naman tayong programa doon para din sa budget para din sa insurance. Kinukunin natin sila sa Philippine Crop Insurance Corporation para masiguro nila yung kanilang lisensya. Parang yun. Tsaka mga lahat ng tayo. So, yun. Awareness tsaka trainings. Tsaka mga About naman po doon sa yun po sa mga problem. Binibigyan nyo rin po ba ng o i-encourage nyo rin yung mga farmers na magkaroon ng insurance po Oo, yun yung namin. Encourage natin sila mag-apply kada season. Sir, ilan po ba ang mga farmers na mayroon po tayo dito sa Panay? Sa rice pa lang, kasi mostly naman rice farmers dito. Sa rice pa lang nasa around 5,000 farmers na. So iba pa yung mga farmers na mais, so mga hati na yan eh. Basta main cropping season, yun yung talagang palay. More or less 5,000 farmers. And ongoing pa rin naman yung pagpapalay ng mga enrollees na mga new, at saka mga farmers na mga hindi pa nakarehistro. At sir, magkano naman po ang budget po na inilalaan po ng gobyerno ng Paniki para sa mga farmers po? On average, yung tao ng budget na nilalaan natin, nasa around 3 to 4 million. Which is, mababa lang siya. Pero dahil na under tayo ng DA, kaya confident naman tayo na masusurban yung mga farmers kaya ganyan na yung budget. Kasi may mga nagagaling na programa from DA. This wet season nga, merong total nasa around 30 million yung mai-distribute natin ng mga intervention sa mga farmers. Yung mga goods pa lang yan, yung mga seeds and fertilizers, yung mga ibang mga farming inputs. Aside pa dun yung mga machineries na mahihingi natin sa Department of Agriculture. Though, ang function ng DA ay ibang functions ng DA na devolved na sa LGU. Yung national government naman ay sila pa rin yung malaking parte doon sa pagtulong sa mga farmers natin. Dahil sila yung may mas malalaki budget. At sir, paano po maging qualified para po makatanggap ng benefits sa DA? Kailangan naka-register sila sa RSBSD, sa Registered System for Basic Sector. Kasi yan ay national na registered system sa lahat ng farmers.
as long as makukumpay nila yung mga requirements at may pasa nila dito sa agriculture office na siyempre ma-validate namin yun. Pagka pasado siya, pina-forward namin yan sa regional office para ma-encode sila. Pagka nakatala na sila dun sa official na listahan ng mga farmers, qualified na sila makatanggap ng mga benefits ng mga farmers. So, depende pa rin kung anong program. Siyempre kung anong commodity nila, kung rice yung program, so dapat meron silang rice na trap doon sa kanila farm information. Kasi malaking database kasi yung RBDC. Masaya naman po sa mga land bank minister o mga lending company. May mga farmers din po ba na gustong mag-loan din po sa inyo? Gusto nila mag-start ng farming ganun po? Dito sa ang LGU kasi hindi kasi siya legally na pwede provide ng mga loans. Pero pag yung mga farmers na malapit sa amin dito, recommenda namin na nagpunta sila sa land bank at sa mga rural banks. Yung mga rural banks kasi, pwede silang umutang sa gobyerno ng pera na ipapautang nila sa mga farmers. At least yung pera pa rin ng gobyerno yung pinapautang nila. With low interest yun. So, yung mga nag-a-apply dito sa amin, nagtatanong ng mga, syempre, hindi lang naman yung para sa mga nag-umpisa para din yung sa mga, dati ng mga farmers na kinakapos sa puhunan. Ito, kulang yung kanilang puhunan, nire-recommenda namin na mag-loan sila sa bangko. Kasi lalo sa land bank, yung mga programa nila doon as low as 2% per annum yung interest. Mababa yung malayo compared sa ibang lending institutions. So, kung hindi sila makapag-apply sa land bank, meron din naman yung mga rural banks na nasa paligid lang rin natin sa may kada at saka yung na nakakonect sa so dito kasi hindi kami nagkakautang. So sila kami tutulong sa kanila na gumawa ng mga documents na necessary sa pag-apply na kanilang mga loans. So yan po yung mga ibinibigay niyo mga benepisyo po sa mga farmers. Ay, hindi lang yun, marami pa. Trainings, tapos libre po yan sila binibigay niyo po mga libre yan. Lalo sa libre yung mga Saan po yung ginaganap sir yung pag nabibigay po kayo ng libre training po? Saan po? Sa mga barangay. Nag-identify kami ng mga barangays na pwedeng ipagdausan ng mga training sa seminars. Siyempre, pagka interesado yung kailangan kasi collective din yung isang grupo siya. Hindi naman kami magkakatakadali yung paglilima lang. 25 to 30 farmers. Kung na-organize nila yun, tulungan namin sila na magkaroon ng mga training sessions. So, yun lang po ang aming katanungan. Sir, ako nga pagpula si Janice Basas Aranja at siya din po si Mark Jason Moreno po. Salamat po sir na marami. Sige.